Ganun lang yung gagawin mo dyan eh. Kaya lang, titiplayin muna natin ng maigi, no? So, ganyan lang muna. What's up mga kapatid, Motozar once again. So meron ditong XRM na decarburador. Pag-aari ito ng aking kasama. So ang issue lang din naman nito mga kapatid is yung idle niya mababa. At saka namamatayan daw siya. So ang gagawin ko lang, tune up lang mga kapatid. Ano ba yung tune up ko? Carburetor, titimplahin natin. Tapos yung yung kadena, nakita ko maluwang eh, no? So igpitan ko na rin yan. Then ano pa? Sa preno niya mahina yung preno. So yun yung mga gagawin natin. Pero mag-focus tayo sa carburetor para maganda yung timplada, kasi pansin ko rin napaka-rich ng mixture niya, oh. Wow! So much. So, di ba? Gawin natin, i-lean natin ng konti. And watch out for this video. So syempre, palitin na talaga dito itong air cleaner. So mula sa pool siguro hindi pa napalitan to. Isa-suggest ko na lang na palitan ito. Ugali ko na rin kasi mga kaibigan, kapag bago ako magtimplada ng carburetor, mag-plug reading muna tayo. Mas sigurado kasi pag plug reading bago tayo magtimplada dyan. Ayan, tingnan natin. Okay, be sure na hindi ganong mainit yung makina ninyo kapag kayo nagtanggal ng spark plug. Mahirap na, baka mabali, no? Ito kasi medyo pinalamig pa natin bago natin kinalikot. So first time makita ko yung spark plug na kita nyo, saan na? Ayun, goods naman yung burn. Okay, kalawang okay naman siya. Madilim lang, ay ano lang, no? Hindi nakafocus. Ayun, focus yun. Okay naman mga kapatid. Linisan ko na lang yan, tapos kunting timplada lang sa carburetor. Ayan na mga kapatid, nalinisan naman na natin. Ibabalik na lang natin, no? Sunod sa carburetor na tayo magtitimpla, kasi ang reklamo nito, namamatayan, mababa idle. Actually napakadali lang naman yan, tataasan mo lang yung idle eh. Pero ang gagawin natin, timplahin natin maigi yung carburetor. So okay naman yung sunog niya, so hindi ganun ka-rich, pero mag-lean lang tayo ng konting leaning lang. Dito sa spark plug natin, tamang higpit lang, hindi masyado, para hindi ma-lost thread. Tamang torque lang. Yan. Ang iingay ng mga dumadaan. Okay, balik natin. Tapos paandar natin. Siyempre andar naman yan. Goods na goods naman ito kasi decarburetor. Yan. Napakababa lang ng idle. Tapos sabi sa akin kasi ni sir, i-tune up ko daw, pero yung valve clearance okay naman, oh. Wala akong naririnig na lumuwang yung valve clearance. So sa carburetor lang tayo mag-focus at sa ibang mga parts. So titiplayin na natin yung carburetor nya para ma-reach natin maigi yung pagtitimpla ng hangin at ng idle ng ating carburetor. Syempre kapag kayo ay nakaganito RS carburetor, tanggal muna kayo ng tornilyo dito. Tapos dito rin tinanggal ko na. So ito na ang last. Tanggalin natin yan. Ito nakatanggal naman na yun eh. Hindi naman ganun kahirap kasi natanggal na sa mga baguhan. Ang hirap tanggalin ng iba, no? Daan-daan lang nakugutin yan. Ayan, kilain ng taas konti, saka kilain, saka ibaba. Yan o, para ma-reach out natin yung tornilyo na yan. Ito yung i-reach kasi natin. Hindi kasi pwede yan pag meron itong cover na ito. Alright, lubusan na natin natanggal. Yan, ito na, na-reach na natin. Ito yung ignition coil. Kadalasan ito ang problema kapag wala ng kuryente. Okay, okay yung spark plug nyo, tapos okay din ang supply galing dito sa stator. Minsan ito yung ignition coil mismo ang problema. Ito kasi yung nagko-convert ng 12 volts. Ito 12 volts yan papunta sa ignition coil. I-convert niya into 20,000 volts para magkaroon ng spark at kayang sunugin yung, or magkaroon ng combustion. Pandal natin. Ayan. Okay na okay. Ganda pa nga ng condition nito eh. So madali lang naman magtaas. Taasan mo lang yan, iganyan mo lang yan, no? Clockwise mo lang yan, tumaas na, di ba? Ganun lang yung gagawin mo dyan eh. Kaya lang titiplayin muna natin ang maigi, no? So ganyan lang muna.
Sa akin, sa pagtitimpla nito mga kapatid, dahil okay naman yung burning niya, kasi pag clockwise yan, pag pakanan, ibig sabihin magre-reach yan, dadami gasolina. Okay, pag pakaliwa, kukunti gasolina, dadami hangin. So gagawin natin, mag-lean lang tayo ng kunti. Yan. At saka hanapin mo yung pinakamatining, pinakamataas. Pag tumaas yung idle nya, yaw, hindi na nagbabago eh. Ayan, bumaba pa nga, ibig sabihin mas marami na hangin. Overheat naman ang mangyayari dyan mga kapatid pag masyadong marami hangin. So balik tayo, di ba kanina ganyan yan, no? So gawin ko lang kunting lean. Yan, mas maganda, tumaas nga eh. Yan, ganyan lang ako magtimpla. At ganyan naman talaga mga kapatid. So yan, simple na, tumaas yung idle, no? So ganyan lang, okay na yan. Tapos saka ako magtaas ng konti para hindi na siya mamamatayan. O see? So nice. Yung maingay, ito yan. Ingay. O diba? Hindi masyadong mataas, natataasan ako masyado. Ganyan lang, tunog chubby lang. Sarap kasi pakinggan eh. Like nyo naman yung video na ito. Alright, once again, ibabalik ko na mga kapatid. So, napakadali lang naman yan. Kung paano nyo tinanggal, baliktarin nyo lang yung proseso. Ayan. Pasensya na kayo kasi minsan hindi nakafocus yung video ko eh. Alright, naghirap one hand technique kasi. Ayan, nakakabit na doon sa taas. Lagay ko lang yan pansamantagal. Hindi na naman na-focus eh. Gagalit na naman yung iba dyan, hindi nakafocus yung video. Alright, ayan. Kabit ko na yung mga tornilyo, tapos iayos ko yan. Okay, napakasimple lang yung DIY natin. Ayan o, back to basic na yung andar niya mga kapatid. Maganda na yung idling. Tapos okay na yung ano yan, tono ng karburador. So higpitan ko na lang yung kadena niya, tapos mag-ayos ako ng brake. Hindi ko na ipakita yun sa inyo kasi madali na lang yun mga kapatid. So ngayon, bago tayo magtatapos, dahil ito ay kailangan din napalitan ng air cleaner. Okay, hindi lang si FI ang pinapalitan, papalitan din ito mga kapatid. So isuggest ko na lang kay sir na palitan niya ito. Bili na lang siya. At ako na lang magkabit kung hindi niya kaya ikabit. Then fuel filter, wala itong fuel filter. Ang nangyari kasi nito, gravitational force mula sa tangke, sa ilalim ng tangke may hose yan papunta karburador. So anong gagawin natin para matanggal yung mga latak-latak? Kasi may latak pa rin yan eh. Ang gagawin natin mga kapatid, magdi-drain tayo dito. I-drain ko lang yan. Luwangan ko ito para mag-drain yung nakatambak na gasolina dito. Tapos maisama yung dumi na nandito sa ibaba. May mga dumi yan eh, na kunti-kunti. Okay? Para yun ang mag-prevent sa pagbara ng karburador. Sabagay, wala mang bara ito. Walang sinyalis na may barado ang karburador. Ganda nga ng pero nasabi kasi ni sir na namatayan daw siya minsan. So ibig sabihin, may kunting dumi na mara siguro sa flow. So yun lang naman. Gagawin ko lang, ayun muna natin yung makina para hindi masunog. Kasi habang maandar yan at nagdi-drain ka dito, pwede kang masunugan kapatid. Saan na ba yan? Magdi-drain yan dito sa hose na ito. Nasa kabila. Saan na yun? Ito yan kapatid. Itong hose na ito. Pupunta yan dito sa baba ito. Yan. Magdi-drain yan dyan. Right. So i-drain lang natin. Luwangan mo lang ito. Counterclockwise. Gawin nyo ito para ma-drain yung gasolina. Tingnan nyo, may magtatapon yun, no? Yun, no? Yarn. Yarn ang sinasabi ko. Kasi tapon natin lahat yan. Sayang. Dapat pala yung stick. Mali na naman ako. See? Okay. Tama na. Tama na yan. Siguro naman nasama na yung dumi.
Hindi na, dami ng gas eh. Ibangan. Dapat sinahid ko, no? Para magamit. Ang gas. Mali ka na naman, Motozar. Thank you for watching this video, mga kapatid. At I hope na may pulot kayong konti dun sa pagtuno ng carburetor. Sabi ko nga sa inyo, sa pagtuno ng hangin, una, basa muna kayo ng spark plug kung lean or ano pa, alam nyo yung gagawin nyo. Kung mag-lean kayo or mag-reach. Then, pagdating sa spark plug, hanapin nyo yung pinaka-tining. Okay? At doon kayo. See? Bye-bye for now. See you in my next video.